Naging mabunga ang unang araw ng working visit ni PBBM sa Estados Unidos. Bukod sa pagsusulong sa karapatan ng mga kababaihan, nakipagpulong din ang Pangulo para iangat ang pamumuhunan sa bansa. Yan ang agenda report ni US Correspondent Don Tagala. Siksik ang schedule ni PBBM sa full working day niya ng Lunes sa New York City. Nagsimula ito sa kanyang speech sa 70th session of the Commission on the Status of Women sa United Nations. We gather here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress, the status of its women. Binigyang diin ng Pangulo na handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa lahat ng bansa para isulong ang kapakanan at iangat ang kondisyon ng mga kababaihan. Ibinahagi sa speech ni PBBM ang pagpupursige ng Pilipinas na itaguyod ang Pinay empowerment. In the Philippines, we are proud to say that we have long believed that empowering women is not merely a matter of fairness. It is a cornerstone of nation building. The Philippines stands ready to work with all nations to advance this cause. Because when women rise, societies rise with them. When women lead, nations move forward. Sa bandang hapon, nagkaroon naman ng bilateral meeting sina PBBM at UN Secretary General Antonio Guterres kung saan napag-usapan nila ang ilang issues kasama na ang kandidatura ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa UN Security Council. Pinupuri po niya ang Pilipinas sa pamumuno po ng ating Pangulo dahil sa pagpopromote ng peace and democracy sa ating bansa. He also wished the President the best in campaigning for our candidature. The Philippines has been known in the UN as the bridge builder, and he wants to see and hear the voice of the Philippines in the UN as loud as possible. Nakatakdang pagdesisyonan kung sino ang mapipiling uupo sa non-permanent seat na ito sa isang eleksyon sa Hunyo. If and when the CH is given a seat at the table, the enforcement of the arbitration award will be a priority. What would be the PH government's focus when it comes to having that seat? And what is the end goal in mind? But to say about when you embark on something, what was the end goal in mind for having that seat? Ang pagiging miyembro po at mabigyan po ng non-permanent seat sa UN Security Council, hindi po ito ibig sabihin na sariling interest lang ng Pilipinas ang ipaglalaban. Kung anumang bansa ang may kinakaharap patungkol sa mga peace and security, kailangan lamang pong madinig din ang Pilipinas kapag naging miyembro po tayo ng UN Security Council dahil ang boses na ito ang maaaring makapag-ambag para sa pandaigdigang kaligtasan, kapayapaan at seguridad. Inaro naman ni Yusek Castro na hindi off the table ang usaping dispute sa West Philippine Sea at hindi rin maiiwasan na talakayin ng ilang mga issue ng Pilipinas sa international body kung kinakailangan. Matapos ang bilateral meeting, nagkaroon pa ng ilang private meetings ang Pangulo. Sinundan naman ito ng dalawang magkasunod na business engagement na naglalayong magdala ng investment sa Pilipinas sa larangan ng healthcare services sa bansa at iba pang larangan. Ngayong Martes, magbibigay ng address si PBBM sa isang special plenary meeting sa UN kung saan inaabangan marinig ang kanyang panawagan para sa kapayapaan sa Middle East. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York. Samantala, tiniyak ni UN Secretary General Antonio Guterres ang buong suporta ng United Nations sa Philippine-ASEAN Chairmanship ngayong taon. Kasunod yan ng bilateral meeting ni Guterres at PBBM sa New York. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pinuri rin ni Guterres ang Pilipinas dahil sa pagsusulong nito ng kapayapaan at demokrasya. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.